Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa amplifier. Ito kung natatandaan nyo, ito yung ginawa natin mga ilang buwan na ba yung nakaraan? 3 buwan o 4 na buwan. So ngayon, ang complaint nito ay kapag nilakasan daw ay garalgal tapos parang wala daw lakas. Okay, nung sinubo ka naman ay malakas. Okay, so ano bang ibig sabihin ng hindi malakas? Ito papatry ko sa inyo. Ito paparinig natin sa inyo, no? Supply natin. Ito nag-provide pa nga tayo ng mismong lead acid battery kasi hindi rin natin may susubo kung yung power supply na gagamitin natin ay mababa lang yung amperahe. Tapos nag-provide din tayo ng malaking speaker para maisubok talaga natin kung ano yung sinasabi. Ito paparinig natin sa inyo, no? Tapos play natin. Okay. So yun lang daw yung problema. So chinek natin yung magkabila ang channel ay pareho namang malakas. Tapos malinaw. Subukan nyo. Ito. Diba? Napakalakas naman tumunog eh. So, inobserbahan natin yan. So, wala talaga tayong makitang problema dahil nga malakas. So, ang ginawa ko, naghanap talaga ako ng medyo mataas yung wattage ng speakers. Hindi naman masyadong mataas na lampas dito, ano. Tapos, medyo malaki yung sukat. At sinubukan natin dahil nga, ano to, at tawag nito, car amplifier. So, kapag car amplifier kasi, madalas yung impedance ng mga car amplifier ay mababa. Okay? 4 ohms pababa. Yun yung mga impedance. So, nung sinubukan na natin to na i-load ng 4 ohms, doon ko na naririnig yung problema. Na parang bumabagsak yung kanyang lakas. Okay? So, ito, subok natin sa iba, no? So, wala namang problema sa malakas. Kung hindi mo siya mahalata kung medyo maliliit lang yung speaker na gagamitin mo tapos naka 8 ohms ka, hindi siya ganung mahalata ito. Because I never get to sit down and chop it with y'all, man, face to face. So, ayan, no? Napakalinaw ng tunog. So, hindi mo talaga akalain na mayroon siyang problema. Ulitin natin. Yeah, man. I need to sit down and chop it with y'all. Diba? Malinaw, malakas tumunog. So ito yung ano niya, dito natin naisipan kung saan tayo magto-troubleshoot. Dahil nga pareho naman ang problema yung magkakabilang channel, channel 1, channel 2, pareho yung problema. So ibig sabihin, wala sa amplifier yung kanyang problema. Yung problema niya dito sa kanyang DC-DC converter. Ayan dito, itong stage na to. So dito tayo nag-troubleshoot. Kasi naisipan ko kung bakit siya bumababa. Kapag sa 8 ohms lang siya, tapos 8 ohms at hindi naman gaanong naka full volume, hindi mo siya mararamdaman. Kasi yung kuryente na kukuhanin ng speaker mula sa amplifier ay mababa lang. So kapag nilakasan mo na siya, so tataas yung current na ikukonsumo ng speaker natin. Lalo na kapag mababa na yung impedance. So, kukuha siya dito ng malaking current sa amplifier natin. Tapos yung current naman, yung amplifier naman natin ay kukuha din ng mataas na amperahe dito sa ating power supply circuit. Dito sa DC-DC converter natin. Okay? Ayan siya ito. So, dito tayo nag-troubleshoot. So, kung anuhin mo talaga, wala eh. Wala ka talagang makikitang problema. Wala ka talaga makikita ang problema. Hanggang sa ito, na-check natin. Papakita natin sa inyo ano para sa mga bago, panoorin nyo to dahil napaka-importante ng mga ganitong problema. Yan, para medyo madali nyo makuha. Baka kako meron kayong mga maengkwentro na ganitong problema
At least hindi na kayo gaano kayo maghihirap. Papakita ko sa inyo mismo kung saan nyo nakita nating sira. Okay, papaliwanag din natin baka mamaya may magtatanong kung bakit hindi naman bumagsak yung voltahe, tapos walang pumutok. Okay? So papaliwanag natin. Ito yung amplifier na yon. Okay? Ayan siya. So pareho. Kapag gumamit ka ng dito, yung low input niya, yung RCA, ganun pa rin. Mag high input ka dito, yung direct galing sa ibang amplifier, ganun pa rin yung problema. Doon mo lang malalaman, ulitin ko, kapag yung halos itudom na yung volume. At kapag yung load mo from 4 ohms pababa, doon mo ma-feel, mararamdaman niya, may problema nga. Pero kapag naka 8 ohms ka at hindi naman ganong kalakasan, kung halimbawa na lang yung gain natin ay kalahati ka lang, so hindi mo mararamdaman na may problema pala kahit na malakas pa yung bass. So ito yung nakita natin. Okay. So dito tayo nag-troubleshoot. Hindi na tayo kumalkal dyan dahil nga wala namang problema dito So ang isa din sa mga paraan dyan, kung meron kang ibang power supply na split, so tanggalin mo yung nagsusupply dito, i-disable mo tong circuit na to, tapos supplyan mo siya ng direkta. Okay? Kung halimbawa 36 yung supply nito, split. So disable mo yung supply niya ng galing dito, tapos idirekta mo siya 36 para malaman mo kung may problema or buo ba yung amplifier natin. Okay? Para sa mga bago lang para sa mga bago. So ito yung nakita natin dito. So una, chinek natin to. So ito yung PWM chip niya. Ayan. Okay, ito yung PWM chip. Tapos ito yung dalawang power MOSFET niya. Ayan yung dalawa. So tiningnan natin to, buo naman, wala namang problema. So pumunta tayo sa driver. Nag-check tayo sa driver. Tingnan nyo ng maigi. Okay, ito yung ating multimeter. Check natin. Yan, so medyo malayo pa rin yung pinagkukuhanan ko nitong battery, isang oras yung biyahe para lang makapag-provide tayo ng battery at matest talaga natin ng maigi, kasi napakahirap kapag aasa lang tayo sa power supply natin na hindi naman ganong kataasan ng amperahe. So wala rin, hindi mo rin mapapagalaw ng maigi yung amplifier natin. So tingnan nyo ng maigi. Okay, so itong mga transistor na to, hindi to katulad ng mga ginagamit na transistor na maliliit na yung base nasa gitna. Ito yung standard dati, yung luma, na yung base ay nasa tagiliran. So check natin to. Okay, pagdating dito, ayan yung kanyang base tsaka emitter, kahit nabaliktarin natin, shorted. Ito, dalawa to ayan shorted pa rin siya, ayan. Okay, so ngayon tatanggalin natin siya. So bakit nga ba tumutunog pa rin siya kahit na shorted? Bakit malinaw pa rin tumunog at malakas? Kasi yung nag-short na pin niya dito, papakita natin. Tanggalin muna natin to. Tama na. Kasi yung kasi yung nag-short na pin, ayan, ay yung base tsaka emitter. Okay? So yung current na pumapasok, yung BGT is current transistor yung BGT. Yung MOSFET ay voltage transistor. So yung current na pumapasok dito o yung voltahe na pumapasok dito sa kanyang base, pinapatay dahil nag-short na yung dalawa.
So nawala dahil yung ground niya tsaka yung base nagpang-abot. Kaya hindi magti-trigger yung transistor dahil walang voltahe pumapasok dito, walang current na pumapasok sa base niya. Kaya hindi magti-trigger. So nare-disable yung trabaho nito. Hindi naman siya makakaapekto dito ng malaki, hindi naman siya pwedeng may papuputukin yung ibang pyesa o kaya papatayin yung voltahe dahil yung emitter tsaka collector niya ay okay naman. Hindi naman siya shorted. Yung base lang tsaka emitter. So parang ino-off niya lang yung transistor. So tanggalin natin to. Namatay yung natin. Namatay yung iron natin. Okay, para makita niyo talaga kung ano yung sinasabi natin. Ito 'yon, ayan Yan. Okay, so tingnan niyo nang maigi, Tingnan niyo nang maigi, titest natin. So walang walang cut. Ayan Okay, tingnan natin So ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Ayan. Tingnan niyo ng maigi. Ayan Shorted talaga siya Ayan. So ito yung problema kung bakit bumaba yung kanyang current. Dahil mayroong isang stage diyan na hindi magtatrabaho dahil ayaw mag-on itong isang transistor na to. Ayan. Okay? Dahil shorted yung kanyang base tsaka emitter. So pag inano mo yan dito, chinek mo dito sa kabila, dito sa kasama niya. Ayan So wala na. Buo na siya. Ayan. Okay? So itong isa ay PNP. Yung nasira natin dito ay NPN. Ayan wala nang shorted So say 1815 yung ginagamit. So ito lang yung problema kung bakit kapag itinudom na yung volume o kapag naglo-load ka na ng mababang impedance ay nawala yung kanyang lakas. Pero kung yung volume level natin ay nasa kalahati lang, sa kalamtaman lang, tapos 8 ohms yung ginagamit natin na speaker, hindi mo talaga mahahalata. Okay? Para sa mga bago, ayan. Tingnan nyo na maigi. So alam nyo na kung saan kayo magto-troubleshoot, kung mga ganitong problema. Ayan siya. Tingnan nyo lang maigi. Ayan. So wala naman tayong ibang kinalkal dyan. Ayan ilan yan yung mga hinang-hinang, pinaghihinang natin. Okay, so dito lang tayo, tinitest lang natin yan at nahuli natin na dyan lang yung problema. So yan lang, wala na. Pinapakita ko lang sa inyo sa ito, normal na to, napalitan na natin lang. So napalitan na natin yan kanina at naisubok na natin na okay na siya. Binalik lang natin sa dati para may clue kayo at para may pakita natin kung ano ba yung problema at dahilan ng ganung complaint ng customer. Okay, so ayan na siya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.